Today nandito ako sa Sagada Mountain Province at e-explore natin ang pinakamatandang libingan sa buong Pilipinas, ang Hanging Coffins. Ang Hanging Coffins ay matagal ng tradisyon ng ating mga ninuno. Pinaniniwalaan na ang kasanayang ito ay nagmula pa sa mga sinaunang ninuno 2,000 years ago during pre-Spanish era o bago pa dumating at sakupin ng mga Kastila. Pero bakit ba nila ito sinasabit? Naniniwala sila na kung ihahang nila ito ay may mas malaking chance na maabot ng espiritu ang mas magandang buhay. Pagdating pa lang sa area, kinailangan na naming maglakad ng halos 1 kilometro bago marating ang trail. Bago pa lang kami makarating sa aming destinasyon ay madadaanan na namin ang The Church of St. Mary the Virgin Cemetery. Pinaniniwalaan na itinayo ito around 13th century ngunit pinalaki at binago ito noong 19th century. Habang tinatahak namin ang daan, bumungad na sa amin ang ilan sa mga nakahimlay sa lugar na ito. So ito na nga ang cemetery. Libre daw ang maglibing dito basta taga Sagada ka. Peach wood, I mean. That's why there is the charcoal. Peach wood, that is the flammable part of the pine tree. This is what we call saung. Saleng. Saleng, meron siya yung gaseous element doon sa may gitna ng pine tree. You can see them down there. Yung ginamit natin kagabi. For the bonfire. Nakakamangha ang ilan sa mga dumadalaw dito dahil imbis na kandila ang kanilang sindihan, pitchwood o ang flammable part of pine tree ang kanilang ginagamit. Hanging coffins, that is only for the Sagada people. Let's prohibited to the other. Isa sa mga mas bago at mas kapansin-pansin ay itong puntod ni PO3 Noel Golocan, tubong Sagada at isa sa Sub 44 na nasawi sa pakikipaglaban sa Mama Sapano. Kailangan mo maglakad sa gitna ng sementeryo upang marating mo ang Hanging Coffins. Guys, papunta na kami sa Hanging Coffin. Paglagpas mo sa cemetery, meron namang ginawa ang mga lokal dito na mga daan para di na mahirapan ang mga turis sa pagbaba. Pero di biro ang bawat pag-akbang. Tiyak na aayawan mo ang pagbalik dahil dito din aakyat mamaya once na makita mo na at makapagpa-picture sa Hanging Coffins. Kaya kung may medical conditions ka o bawal ka mapagod, I recommend na wag mo nang ituloy dahil panigurado hihingaling ka dito.
Dumating na kami sa may picture spot at may mga rock formations dito na pwedeng magpa-picture hanggat gusto mo. Tama siga. 1, 2, 3. Another one. Talaga nga naman model, oh. Another pose. Okay, yeah. Nice. Yan lang. Sinamantala na namin habang maaga pa para makita namin ang ganda ng Eco Valley. Bukod sa hanging coffins na pupuntahan namin, may iba pang mga hanging coffins pa daw na hindi pwedeng puntahan ng mga turista dahil delikado ang trails na lalakaran. Bawat paghakbang mo hindi talaga magiging madali dahil napakadulas ng daan at napakatarik pa ng akyatan mamaya. Nakakahingal grabe ang maglakad dito, buti na lang makapit yung sapatos ko. Salamat sa iyo, Kadyo. There is a rock. Inside the rock there is a coffin there. The brown one. Near this small tree down there. There are 1, 2, 3, 4, 5 piled coffins. All the cliffs near this Eco Valley, we have more and more coffins. Not only at the Eco Valley. Ay, itong area na to. Yes. Napakaganda ng mga rock formations dito. Kung nakabisita ka na dito, tiyak na mamamangha ka sa ganda ng kalikasan na kusang sinalansan at pinatibay ng panahon. Halos 30 minuto namin binaybay ang daan papuntang Libingan at sa aming pagdating sa lugar, namangha na kami sa nakita namin. Grabe, ang ganda guys. Tourist spot na nagtatago sa pagitan ng mga bundok. Lugar na mahirap puntahan pero sulit ang pagod pag iyong napagmasdan. Kung nature lover ka, ma-appreciate mo to. Dati kasi nakikita ko lang to sa mga postcards, books. Ngayon nakikita ko na siya up close. Lahat po nasa orong po ang mga yan. Wala pong batay yan. Yung maliit na coffee, mga matatanda po yan. Walang batay. For the chair, sorry medyo nasira yung chair natin. The use of the chair near Lakay Population and Lakay Kumbay. The use of the chair, doon po nakaupo yung body. The body will sit on the chair. The reason is to be yung nakabaluktot. Kasi pag nakahiga yan, hindi siya kayang ibaluktot. Pag baluktot, Bended. and then after that, ilalagay siya sa kanyang maliit na coffin. Yes po. Yung nakahang, that is not because of their position in life, no. They hang the body because of that past years or nung unang panahon pa, we do not have our own cemetery. So the thing they will do, they hang the body so that the animal cannot get those bodies or eat the body. Yes. And then noon po, we do not have this area or Sagada area is a grass land. So yung pagkukuha po nila ng kahoy or the log, they will carry it from Bontoc coming to Sagada. So they just cut a whole log and then carve it at the center
the small one. You can see it. They just grab it. How many years laying there? Nasa 1960 po, yung according to the record. 1960? Yes. Pero latest na nakahang po dyan is December 2010. 2010? Yes. Anong? Oh, yeah. 2010, yeah. Are they Catholic? No. No. Okay. You're questioning about the cross. You're questioning about the cross? yeah. Okay. Years later, that is the effect of the Christianism in Sagada. We have now the St. Mary's Church. Some of the practices. Right. Does Does this match with Catholic practices? I would guess no, right? no. Okay. But there are modern people that want But to some be of buried the like this. practices Interesting. have made by Sumbay. After magkwento ng tour guide at sumagot sa marami naming tanong, nagpicture lang kami saglit ng mga kasama ko, then nag-start na kami maglakad papunta sa next destination. Pagdating namin sa site, may isang aral akong natutunan. Pahalagahan ang kalikasan, protektahan natin ang natitira nating yaman, para ang next generation meron pang mapupuntahan at hindi maiiwan na kwento na lang. Felix, basta ang experience mo sa Sagada? Tapos dito, diretso tayo sa Eco Park, Eco Valley, and Hanging Gopings, yes. Highlights ng Sagada yun. Yun. Punta kayo dito. Every December. Plug mo na yung yung Bago kayo pupunta rito, travel and tours mo. mag-exercise kayo. Para hindi kayo. Hindi nga tulad ko. Join kayo sa grupo namin, Happiness. Yun. On the boat. Fun.